walang pag-asa. Iyan ang tanging salitang alam ngang buhay ko hanggang sa dumating siya. Sa malawak na, lupain ng Mongolia umusbong ang aming pag-ibig ngunit ang pangamba ay parang aninong laging nakabuntot. Pinagtawanan akong lahat ngunit dito sa Pilipinas, isang himala ang nagsimula. Hanggang ngayon tandang-tanda ko pa ang gabing iyon sa Mongolia kung saan ang hanging may lamig na 40 degree sa ibaba ang zero ay tila tumatakpas sa aking balat. Sa loop ng aming na ang tanging pader ay isang manipis na pirasong felt naririnig ko ang alulong, ngangalobo, sa malawak na kapatagan. Iyon ang buong mundo ko sa loop ngang 24 na taon. Ang amoy ang masangsang na usok mula sa pinatuyong dumi ang tupa na ginagamit naming panggatong. At ang sakit sa bawat kasukasuan na aking madaliri na tila sasabo, sa matinding ginaw, sa gitna ng lahat na, iyon hindi ko kailanman nakilala ang salitang pag-asa. Isang pirasong tinapay at isang tasang malabnaw na tsaa na may gatas ngang tupa ang aking pagkain sa buong araw. Nabuhay ako sa ilalim ngang bigat ng utang na iniwan ng aking ama na halos hindi ako makahinga. Ang laman ng aking bank account ay laging negatibo. Isang kahabag-habag na buhay na kung mamatay man ako sa ginaw kinabukasan ay walang sinumang magtataka. Ngunit ngayon narito ako sa Batangas, sa katimugang bahagingang Pilipinas kung saan ang walang katapusang hanay ng mapuno ng kape ay bumabati sa akin tuwing umaga kasabay ng mabangong amoy ng sariwang barako. Makapaniwala ba kayo ang nagpabago sa takbo ng aking buhay ay isang pilay na kabayo isang Pilipinong veterinaryo na hindi ko sinasadyang makilala at ang magaspang na mga kamay ngang isang biyenan na hindi ko pa nakikita kahit minsan. Ang kwentong ito ay muling isinalaysay mula sa mga totoong pangyayari. Ang inyong pek-subscribe, pek-like at mainit na komento ay magdadala ng malaking swerte sa inyo. Paki-comment po kung saang lugar kayo nanonood. Ang taglamig sa Mongolia ay malupit at napakahaba. Ang lugar kung saan ako lumaki ay isang liblib na nayon sa probinsya ang kanti isang buong araw pangang biyahe mula sa Ulaan Baatar. Noong 15 taong, gulang ako nahulog ang aking ama mula sa kabayo at napinsala ang kanyang likod dahilan upang hindi na siya makapagtrabaho. Ang aking ina naman ay kumakayot sa pagugupit ngang balahibo ng tupangang iba para lamang kami makakain. Huminto ako sa pag-aral at nagsimulang gumawa ng maliliit na souvenir para sa mga turista at mag-alaga ng hayop. Souvenir kung tawagin ngunit ang toto'y mamumurahing keychain lamang nagawa sa magaspang na balahibo ang tupa na tinusok-tusok ang karayom. Ang kikitain ko sa pagbebenta nito ay ilang dolyar lamang. Bago pa man ako maging 20 taong gulang, ang aking makamay ay naging kasing gaspang ng kamay ngang isang matanda. At ang ilalim nga, aking mangkuko ay laging maitim na dumi at mantika mula sa balahibo ng tupa. Hanggang isang araw dumating ang balita na may isang grupo nga voluntaryong medikal mula sa Pilipinas ang nasa aming nayon. Hindi sila nga doktor para sa tao kundi nga veterinaryo para gamutin ang mga may sakit na hayop. Sa amin mayroon kaming isang matandang kabayo na malubha ang pinsala sa paa at hindi na makalakad. Ito ang paboritong kabayo ng aking ama ngunit dahil wala kaming pampagamot hinihintay na lamang namin ang araw ng kamatayan nito. Sa pag-asang kahit katiting, dinala ko ang kabayo sa pansamantalang klinika. At dun ko siya nakilala, si Marco. Isang Pilipinong veterinaryo 4 na taon ang tanda sa akin. Balot ng alikabok at pinagpapawisan habang nililinis ang sugat ng kabayo ngunit sa paningin ko siya ang pinakamakislap na lalaking nakita ko sa buong buhay ko, kahit na nagbabala, at umuunggol ang kabayo hindi man lang siya natinak. Hinaplos niya ang leg nito at binulungan, mga salitang nagpakalma dito. Pagkatapos ang gamutan, kinausap niya ako sa aking wika kahit pautal-utal. Maingat niyang ipinaliwanag kung paano lagyan ang gamot ang sugat at kung ano ang mga dapat iwasan. Ang kanyang nga mata ay puno ang kabaitan. Siya ang unang taong nagsabi sa akin mukhang marami kang pinagdaanan habang nakatingin sa magaspang kong nga kamay.
Salop ngang 2 linggo na pananatiling grupo sa aming nayon gumawa ako ngang iba't ibang dahilan para lang makapunta sa klinika araw-araw. Sa mga libreng oras ni Marco ikinukuwento niya sa akin ang tungkol sa Pilipinas. Isang magandang bansa na may apat na natatanging panahon at may mabundok at dagat. Lalo na ang kanyang bayan sa Batangas kung saan may walang katapusang mahanay ng berdeng puno ng kape. Ang larawang ipinakita niya ay tila paraiso sa aking nga mata na nasanay lamang sa kulay kape at tigang na kapatagan. Elena, kapag nakaroon ng pagkakataon gusto kitang dalhin sa Pilipinas. Matitikman mo ang kapeng barako na ginagawa ng lola ko. Siguradong magugulat ka. Iyon ang pinakamabangong kape sa buong mundo. Sa ilalim ng kalangitang punong bituin, sa harap ng apoy habang hawak niya ang aking kamay, ang salitang iyon ay nakpaalap sa aking puso. Tinuruan namin ang isa't isa ng aming mawika at mabilis na naging malapit. Kinantahan niya, ako nga awiting Pilipino at binigyan ko siya, kopanyong may burda nga, tradisyonal na disenyong Mongolia. Pagkatapos ngang maikling 2 linggo dumating ang oras, ngang kanilang pag-alis ngunit sama sandaling iyon, alam na naming hindi namin kayang mabuhay nang wala ang isa't isa. Mula sa bintana ng paalis na bus nangga ko si Marco. Babalik ako agad pagkatapos kong ayusin ang mga importanteng bagay sa Pilipinas. Sa pagbalik ko formal akong hihingi ng pahintulot sa mga magulang mo at isasama na kita. Nang siya'y umalis tila bumalik sa kulay abo ang aking mundo. Ngunit dahil sa ningas ng pag-asang iniwan, niya sa aking puso nagawa kong magtiis. Gabi-gabi naglalakad akong 10 kilometro papunta sa internet cafe sa bayan para lang maka-video call siya. Sa screen palagi siyang mukhang pagod ngunit kapag nakikita, niya akong ngumingiti, siya ng buong puso. Sobrang abala sa ospital, dito. Kaunting tiis pa sabi niya, naniwala ako sa kanya ng buong puso. Ngunit pagsapit ngang taksibol habang sumisibol, ang ngabagong damo sa kapatagan nagsimulang magbago ang aking katawan. Ang amoyng sutitsay, ang paborito kong tsa, ay nagpapasuka sa akin at palagi akong nakakaramdam ng panghihina. Sa takot kinumpirma ko ang aking hinala. Buntis ako. Tila nagdilim ang aking paningin. Sa isang liblib na nayon sa Mongolia, ang tradisyon at disiplina ay mas mahalaga pa kaysa buhay para sa aking ama. Ang magkaroon nga anak sa pakadalaga at sa isang dayuhan pa ay isang kasalanang walang kapatawaran. Nanginginig sa takot sinubukan kong tawagan si Marco. Ngunit ilang araw nang patay ang kanyang telepono at hindi siya sumasagot sa mga mensahe ko. Lumipas ang isang araw, 2 linggo ngunit wala pa ring sagot. Ang kaba ay parang lason na kumalat sa aking sistema. Nagbago na ba ang isip niya? Isa lang ba akong panandaliang aliw o baka may nangyaring masama sa kanya? Nang hindi ko na maitago ang lumalaki kong tiyan sumabog ang lahat. Hindi ko napigilan ang pagsusuka at pinilit ako ng aking ina na umamin. Nang malaman ng pamilya ko ang katotohanan na kagulo ang buong bahay. Nagalit ang aking ama na parang bulkang sumabog. Inihagis niya sa labas ang magamit kong pangburda. Kahihiyan ka sa pamilya. Lumayas ka, huwag ka, nang magpapakita sa akin ang sigaw niya ay yumanik sa buwanggar. Umiyak na niyakap, ako ng aking ina, ngunit hindi niya napigilan ang galit ni ama para akong itinapon palabas ng bahay. Ang tanging dala ko ay isang lumang backpack, ilang gusot na parang naitabi at isang pirasong papel kung saan nakasulat ang address ni Marco sa Pilipinas. Wala akong mapupuntahan. Malamig pa rin sa labas at sa loob ng aking sinapupunan tumitibok ang pusong isang sanggol na umaasa sa akin. Sumakay ako sa bus patungong Ulaan Baatar nang walang plano. Wala akong ibang pagpipilian. Kailangan kong hanapin si Marco. Kung iniwan niya ako, kailangan kong marinig iyon mula sa kanya. Kung may nangyari sa kanya, kailangan kong manatili sa kanyang tabi. Higit sa lahat, kailangan kong protektahan ang batang ito. Ginamit ko ang lahat ng pera ko para bumili ng tiket sa eroplano papuntang Pilipinas. Iyon ang unang beses kong sumakay ng eroplano.
Habang lumilipat kami sa ibabaw ng nga ulap hindi ako nakatulog. Ang takot pananabik at kawalan ng katiyakan ay nahalo-halo sa aking dibdib. Pagdating ko sa Ninoy Aquino International Airport sa gitna nga, di pamilyar na wika at libu-libong tao para akong isang nawawalang tupa. Ang address na ibinigay ni Marco ay sa Batangas isang probinsya na 5 oras pa ang biyahe mula sa Maynila. Gamit ang isang translation app hirap man ay, nakabili akong tiket sa bus at naglakbay patimog. Maganda ang tanawin sa labas ngang bintana tulad ng sinabi ni Marco. Ngunit ang puso ko ay tila nasa bingit ng bangin. Paglubok ng araw nakarating ako sa isang bayan sa Batangas. Iba ang hangin dito. Hindi tuyo at malamig tulad sa Mongolia, kundi mahalumigmig at may halong amoy ngang nga halamang hindi ko kilala. Ipinakita ko ang papel sa mga tao. Si Doc Marco bahanap mo diretsohin mo laang yang daan na yan, makikita mo yung bahay na malaki sa bingang isang mabait na ale. Sa tulong niya nakarating ako sa harap ng isang malaking tarangkahan. Isang lumang bahay na bato na may malawak na hardin sa likod kung saan ang nga punong kape ay tila maalon sa dilim. Parang sasabok ang puso ko sa kaba. Hindi ko magawang pindutin ang doorbell. Pagkatapos ng matagal na pag-aalinlangan nanginginig na kumatok ako sa pinto. Sino yan isang magaspang na boses ang narinig ko mula sa loop. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang maliit na matandang babay. Nakapusot ang kanyang puting buhok at nakasuot siya ng lumang duster. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang pa. Nanginginig kong inyabot ang litrato naming dalawa ni Marco at ang ultrasound picture ng sanggol. At sinabi ko sa putol-putol na Tagalog ang mga salitang paulit-ulit kong inensayo, anak po ni Marco. Galing po ako Mongolia. Kinuha nga matanda ang malitrato at matagal na tinitigan. Inayos niya ang kanyang salamin at pinakpalit-palit ang tingin sa mukha ni Marco sa litrato at sa akin. Ang maikling sandaling iyon ay parang walang hanggan. Paano kung itaboy niya ako? Paano kung sabihin niyang manloloko ako? Biglang kumunot ang nung matanda at sumigaw siya. Ano sinasabi mong ikaw ang asawa ni Marco at yang nasa tiyan mo ay anak niya? Hindi ko man naintindihan lahat ng sinabi niya sa puntong Batanggueño. Alam kong galit siya. Napaupo ako sa lupa at humagulgol. Patawad po. Wala po akong mapupuntahan. Tulungan niyo po ako. Nang makita niya akong umiyak tila nataranta ang matanda, abay tumahan ka na. Tumayo ka diyan at pumasok. Masama sa bata ang mahamugan, hinawakan niya ang aking pulso. Magaspang at matigas ang kanyang kamay ngunit may kakaibang init. Dinala niya ako sa loop. Sa bakuran dusa-dusa ng mga tapayan o malalaking banga ang kumikinang sa ilalim ng buwan. Ang pinagalong, amoy kape at bagong ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapanatagan. Dinala niya ako sa isang silid. Kahit nakaupo na ako sa isang silyang, yantok hindi pa rin malis ang aking kaba. Tahimik siyang pumunta sa kusina at bumalik na may dalang hapunan isang mangkok ng mainit na tinolang manok kanin at mangga sariwang gulay. Kumain ka na. Hindi ka naman pwedeng mamatay sa gutom dito. Dahil ba sa ilang araw na hindi pagkain o sa pagkawala ng kabatumulo ang aking maluha sa plato habang hawak ko ang kutsara. Ibang-iba ang lasa at amoy kumpara sa pagkain sa Mongolia, ngunit madali itong lumunok sa aking lalamunan. Habang nagmamadali akong kumain napapailing na lamang ang matanda ngunit kinuha niya ang laman ng manok at inilagay sa aking kanin, dahan-dahan lang. Baka mabulunan ka. Yang si Marco, hindi man lang tumatawag. Ano na kayang nangyayari sa batang yon? Napatigil ako sa sinabi niya. Hindi rin po ba siya tumatawag sa inyo, Lola, tanong ko? Bumuntong hininga siya. Isang buwan na ang nakalipas nang magpaalam siyang pupunta sa isang seminar sa ibang bansa. Mula nun wala na akong balita. Alam ko namang abala siya, pero hindi niya alam kung gaano na ako nag-alala. Nakaramdam akong kaunting ginhawa. Hindi niya ako iniwan. May dahilan kung bakit hindi siya makontak.
Ngunit naroon pa rin ang takot. Noong gabing iyon natulog ako sa isang di pamilyar na higaan. Ang tunog. Ne. Hangin. Sa. Labas. Ay. Mas. Malumanay. Kaysa. Sa. Hanging sanay. Ako sa. Mongolia. Kinabukasan nagsimula ang buhay ko sa probinsya ng Pilipinas. Ang pinakamalaking problema ay ang wika. Ang mabilis at puntong Batangguenyo ni Lola Flora ay parang salita ng dayuhan kaya't kailangan kong manghula sa pamamagitan ng kanyang makilos. 4:00 pa lang ng umaga gumigising na siya para pumunta sa kapihan. Kahit mabigat ang aking katawan, sumunod ako sa pag-isip na kailangan kong magtrabaho para sa aking pagkain. Namangha ako sa mga puno ng kape ngunit, napabuntong hininga rin ako sa lawa ng taniman. Lola, tutulong po ako. Ngunit iwinasiwas niya lang ang kanyang kamay. Huwag na. Buntis ka pa naman. Pumasok ka na sa bahay at magpahinga. Ngunit hindi ako sumuko. Hindi ko kayang umupo lang at kumain. Sa Mongolia po sanay ako sa pagugupit ng balahibongang tupa. Dahil sa aking pagpupumilit tinuruan niya ako. Ganito o. Yung nga hinok na bunga lang ang pipitasin mo para hindi mapait ang lasang kape. Ang kanyang nga kamay ay parang sa isang salamangkero. Sa bawat haplos niya samga-sanga, ang pinakamagagandang bunga lamang ang napupunta sa kanyang basket. Isang hapon habang nagpapahinga kami, sa beranda dumating ang mga kapitbahay para makipagsismisan. Pagpasok pa lang nila, nagsimula na silang makbulungan habang nakatingin sa akin. Ay aling Flora, sino yang dayuhang yan ang laking tiyan? Ang nga matang puno ng kuryosidad at pagdududa ay nakatutok sa akin. Napayuko ako na parang isang kriminal. Isang dalagang ina, isang dayuhan na hindi marunong magsalita at nakikitira lang ang mga iyon ay bumibigat sa aking kalooban. Noon lumabas si Lola Flora mula sa kusina.